Sa lungsod sa Ilongos, ayaw na paglangay bay. Bisitahan na yon ang Lulalos Bake Shop. Abli kada adlaw, gikan sa alas 5 sa sayong buntag, hangtod na sa alas 7:30 ang takna sa gabi. Tilawi ang timplada sa pan nga dili lang lami, kundi presko pa yun. Lulalos Bake Shop. Ginamit ang mga dekalidad o gilado nga mga sangkap sa pagluto sa pan. Mao nga ang ilang pan siguradong lamian. Bisitahan na yon ang Lulalos Bake Shop sa kalye Santa Barbara sa lungsod sa Ilongos. Kay basig mahutdan ka, mahimo silang makontak silang Facebook page nga Lulalos Bake Shop. Lulalos Bake Shop, absolutely delicious. Ang Lulalos Bake Shop mahimong matawag sa numero nga 0945-251-0286 o baka sa ilang smart number nga 0969-302272. Lulalos Bake Shop. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Anaa sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550 ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagin dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation tawagi ang numero nga 0942-368-0401 o baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Limpyo nga karne sa baboy, baka, kabaw, manok, processed foods, canned goods, mga sangkap sa mga paborito nga putahe, grocery. Aw ni ara diri ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tuto ka mga sanga nga tindahan nga sayon kayo ninyo adtuon. Anaa sila sa karnihan sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Anaa sab sila tindahan sa Dan CV Alquino duol sa eskina sa kalye sa Kanunay. Og ingon man sa RV Folache Street sa eskina sa Kamidal dinhi sa lungsod sa Ilongos. Samtang doon na usab sila sa nga tindahan dito sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Busa ayaw na paglangay pa. Alang sa healthy nga family at tuwa ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. O manghisgot ang top of the line nga tailoring supplies, mga panapton alang sa gown, panapton sa uniforme sa magtutudlo, sa tinun-an sa kinder, elementarya ug high school, aw siguradong naa sa Rossman Mode Supply. Gawas niya na aduna sab sila mga plastic wares, footwears ug mga school supplies. Ang Rossman Mode Supply malinawon nga nahimutang sa dry goods section sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos duol sa barbecuehan. Samtang kung nangita kag dekalidad nga upholstery materials, adtua ang Crescent Store nga nahimutang sa Hilongos New Commercial Center. Ang Rossman Mode Supply sud na sa 50 ka tuig giugmad sa way kakapoy sa magtiayon nga sila si Mana Santa ug Mano Tikoy. Busa kun aduna kay pangutana, kontaka ang numero nga 0917-118-6518. Rossman Mode Supply ug Crescent Store. Rural Bank of Hilongos Incorporated nagtanyag sa mga musunod: savings deposits, agricultural loans, time deposits, commercial ug industrial loans, micro-enterprise loans, pera loans for SSS pensioners, ATM express loans, 24 oras nga ATM machine, salary loans for teachers, online fund transfer sa tanang mga bangko sa bisan asang dapit sa tibuok kapupudan. Ug aduna sab sila'y micro savings deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open og account. Samtang mudawat sab ang Rural Bank of Hilongos Incorporated og bayad sa SSS, Prime Water, Home Credit ug uban pa. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ayaw pagpanuko sa pagkontak sa ilang ulohang buhatan nga naa nahimutang sa Dan RV Villa Flores sa eskina sa highway sa lungsod sa Hilongos. Tinaagi sa numero nga 336-2022-567-8606. O sa ilang sanganga buhatan nga naa nahimutang sa Santo Niño Street sa lungsod sa Matalom sa numero nga 569-9036.
Ang Rural Bank of Hilongos Incorporated nag-alagad sa katauhan sud sa 51 na katuig. Rural Bank of Hilongos Incorporated, your friendly bank. Oras sa Marion FM, 9 minutos ang nakalabay sa alas 3. Mga hagawhaw sa dughang samaran. Sandiganan sa mga binuhat nga samaran ang balatian, ibabaw ning walog sa mga luhaan. Kadangpan sa matagluhaan nga daw sa langit ug yuta giakuban. Mga hagawhaw sa dughang samaran. Usa og tunga sa oras nga paghatag og kinabuhi sa mga sulat tampo gikan sa mga kasing-kasing nga biktima sa kapalaran ug sa gugma. Tulumanon nga anda maminaw, musabot ug mubati ug mutambag sa mga binuhat nga anaa taliwala sa kalibog. Mga hagawhaw sa dughang samaran. Ania na ang nilalang nga andam ug tagana sa paghupay sa mga pagbati nga giwatas-watas ug gidawaan. Kuyugi si Ate Miriam. Mga hagawhaw sa dughang samaran. Mga higala, kumusta ug maayong hapon kaninyong tanan. Aniya na usab ang inyong kinaham nga tulumanon ang mga hagawhaw sa dughang samaran. Lamang gihapon ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan ang inyong Ate Miriam. Mag-ubanta karong adlong Biyernes, petsa 25 ni buwan sa Pebrero, tuig 2022. Uban ko ninyo hangtod alas 5 ang takna sa kahapunan. Kumusta mong tanana karong adlaw? Kumusta nga itong mga kaiksunan na lukop kalibutan nga naminaw ug nagtan-aw karon sa atong programa? Karong hapuna kanang atong basahon ang usa ka sugilanon diin ipadayag niya ang usa ka panghitabo sa iyang kinabuhi kung giunsa pagkawala sa iyang pinalanggang anak. Oga sinuwat na siya daan, no? Libro ni siya nagiuluhan og 6 na Sabado ng Beyblade at iba pa nga sa naysay. Suwat ni siya ni Ferdinand Pisigan Harin, ang usa sa akong mga higalang manunulat og profesor sa University of the Philippines. Unya ka na nga ato siya nga gisanghiran, no, kung pwede ba natong ma-share sa atong mga kaigsuunan ang iyang kasaysayan sa kinabuhi. Kay kining libro tanang mga nakasuwat ani is iyang mga kaagi sa kinabuhi, no? Dili ni siya kanang fiction kundi creative na fiction ni siya, mga sugilanon nga tinuod nga nahitabo sa iyang kinabuhi. Og ang usa ani kini nga 6 na Sabado ng Beyblade, mao ni siya usa sa mga pinakaganahan nako diri istorya, kundiin gisaysay niya ang pagkamatay sa iyang anak. Kining istorya usab, no, kanang usa ni siya sa mga palangka winners sa nilabay nga tuig. Mao ganahan ko i-share ninyo. Nahitabo ni sa iyang kinabuhi, pipila na katuig ang nilabay. So atong ilhon unya kung kinsa ang writer ani. Unya samtang ato sambasahon karon ang balak sa ako lang gihapon nga igsuon sa buhat. Mga Tagalog ning atong mga writers karon. Tagalog po di siya makasabot man tang tanan og Tagalog, di ba? Usa sa atong basahan karon mauusab ang tula ni Lina Borlongan. Usa-usab ni siya ka writer sa Pilipinas. Akong higala, usa sa mga mentor nato sa pagsuwat. O ganahan kong i-share ni ninyo karon. Kini giuluhan og lahat sila. At
Umibig kang muli. Pansin ang dalas ng ngiting dumudulas sa labi. May pangalang bukang bibig, ako ito. Nililibak ng dalang pagkakataong makalapit. Kahit dudulo lamang sa lahat, sa isang tanong, isang sagot na pag-uusap. Bago ka humanap ng ibang makakausap. At umibig kang muli. Lumiliwanag ang mukha sa dalang cellphone. May daliring hindi mapigil sa pagpisil ng titik. Ako ito, naghihintay sa hindi dumarating na reply. Iibig kang muli, laging may darating at makikilala. Umiibig ka sa macho o sa lesbiana. Umiibig ka kahit kanino. At iibig din ako. Iibigin ko silang mga darating. Iibigin ko silang mga makilala. Iibigin ko ang lahat ng ikaw na darating at makikilala. Lahat sila tula mula kay Lynn Borlongan. Maraming salamat no mga tagaliig ta karon no. Kana nga maganda na ano po ko na nosebleed na po kong Tagalog. Masayang panunood. Masaya ka ba ngayon, Mr. Ferdinand Pisigan Harin? Maraming salamat sa pagpayag mong ibahagi ang iyong sanaysay sa ating radio program ngayon. And hello sa mga kaibigan kong manunulat dyan sa University of the Philippines sa Diliman, Quezon City. No? Naku kayo nga akong pasalamat aning mga tawhanan, no? Kining mga taga-UP kaya sila ang University of the Philippines ang kinaunahan ng workshop nga akong natambungan sa akong tibuok kinabuhi. Writing workshop nga akong natambungan diin nabansay, unang nabansay ang akong katakos sa pagsuwat. Mao nga daghan kaayo nga salamat og usa si Mr. Pisigan Harin sa atong sa panelist atong workshop. Mao nga dihapon ko niya nakakuha og mga idea nga kay kadto lagi nga akong gisumiti sa maong workshop kay do fiction to siya pero ang the way na kong isuwat is kanang using the first person. So niana siya nako siya, bakit di mo subukang gumawa ng sanaysay? Ana siya nako siya. Tingnan mo yung ko, yung 6 na Sabado ng Beyblade ko na libro. Ana siya nako niya siya. Naku, maraming naiyak doon, ingon siya. So wala pa ko'y idea ato sa unang mga panahon kung unsa nang sanaysay. Wala pa ko'y idea kung unsa nang creative non-fiction. So ato nga workshop dito ko nahatagan og kahigayunan nga mahibaw-an kung unsa di ay ning mga klase sa literature. So mao siya. Mr. Salvador Yarso, maayong hapon og Ma'am Alhaya Rila. Welcome back from Dubai. Robilo Tuyan, maayong pagtanaw. Laing balag usab ang atong basahon gikan sa atong kababayang hilungusnon nga ato nagkaroon sa British Columbia, naglawiga sa barko. Wait lang ha. Mayong pagpaminaw kang Belen o kang Gagaw sa iyang mga amiga, ang mga igagaw ni Gaga. Tagalog usab ni nga balak ang atong basahon karon pero bisdak ang nagsuwat ani. Iuluhan kini og quarantine ni Tonyo. Nang tumunog ang cellphone ko, napaisip, kaninong number ang tumawag dito? Nagdadalawang isip kung sasagutin. Anong balita kaya hatid nito sa akin? Dali-daling kong pinindot, saan ka? Ang tanong niya. Sagot ko'y nasa bahay, mag-quarantine ka ngayon, sabay ganon. Saan ako pupunta? Isang hotel sa Manila at bitbit ko aking dalang maleta. Natahimik ako bigla. Mixed emotion, ika nga. Ito na ba kaya ang simula na may kasamang kutob na dala at pangamba? Pagdating ko sa hotel, diretso sa front office at mag-check-in. Habang may isang babae sa gilid naghintay sa akin. Handa na ang ilong at bunganga kong maya-maya'y susundutin. Walang katapusang kaba sa akin ang nadarama.
Resulta ng swab test ang nasa isip at inaalala. O poong may kapal, gabayan mo po, negative ang tanging hiling para ako'y makalayo. Dumating ang araw na inaasam-asam, ang umalis saglit sa lupang sinilangan, makipagsapalaran sa ibang bayan, pangangailangan ng pamilya na tugunan. Pagdating sa kabilang ibayo, kabako'y hindi pa rin maitago. Ito na, dumating na, may swab test na naman pala. Heto ako ngayon na naghihintay ng resulta. Nagkukulong sa 4 na sulok ng kabina, walang kausap. Nabibilang ng bawat oras at nag-iisa. Darating din ang araw na ako'y lalayan na. Buhay OFW, hindi madaling harapin. Kailangan mong lumaban para sa kinabukasan. Mapasaya lang ang mga taong pinilit mong iniwan upang sila'y mapagbigyan ng magandang kinabukasan. Quarantena ni Tonyo, o katong balak ikan sa ato nga kanang suking hilungusnon, suking tigpaminaw. Daghang kayong salamat at wa siya karon sa British Columbia. Magandang hapon uli no kay Sir Ferdinand Pisigan Harin at sa kanyang magandang may bahay at sa kanilang anak. Magandang tanghali. Oga, muna to siya. Hello sa atong mga listeners. Chin Truya, mayong pagpaminaw. Joyzette Lozares sa mayong pagpaminaw. At ingon man kay Kuya John Ray. Daghang salamat sa pagpaminaw. Ethel Maripipito. O ingon man ang tanan natong mga classmate diha sa Mariano Marcos Memorial High School sa Santa Ana, Manila. Magandang araw sa inyong lahat. Nagkuanta karon, nag-recruit ang daghang Tagalog kay magtagalog ta ginagmay. Di ba? Masaya nga panunood at pakikinig sa inyong lahat. Kayo po ay nanonood ng programang Mga Haggawhaw sa Dughang Samaran. In Tagalog, unsa ganito? Bulong ng mga pusong sugatan. Di ba? Kumao ko Tagalog ginagmay, no? Ngayong hapon, sa akong mga igsuon, Diosdado Gumani, dati dadaya, manang narita, og si Mana Marilo, ingon man, si Lulong Roldan, maayong pagpaminaw, kaninyo nga tanan. Sa atong pagbalik, taas-taas ni, atong basahon ang sugilanon nga 6 na Sabado ng Beyblade ni Ferdinand Pisigan Harin. Kana, human lang, ning pipila ka mga pahinumdum. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Kung gusto ka nga mo tiam-tiam sa lamian nga pan dinhi sa lungsod sa Ilongos, ayaw na paglangay bay. Bisitahan na yon ang Lulalos Bake Shop. Abli kada adlaw, gikan sa alas 5 sa sayong buntag hangtod na sa alas 7:30 ang takna sa gabi. Tilawi ang timplada sa pan nga dili lang lami, kundi presko pa yun. Lulalos Bake Shop. Ginamit ang mga dekalidad o gilado nga mga sangkap sa pagluto sa pan. Mao nga ang ilang pan siguradong lamian. Bisitahan na yon ang Lulalos Bake Shop sa kalye Santa Barbara sa lungsod sa Ilongos. Kay basig mahutdan ka, mahimo silang makontak silang Facebook page nga Lulalos Bake Shop. Lulalos Bake Shop, absolutely delicious. Ang Lulalos Bake Shop mahimong matawag sa numero nga 0945-251-0286 o baka sa ilang smart number nga 0969-302272. Lulalos Bake Shop. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Anaa sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang
lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Mambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagin dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jocrams Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jocrams Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jocrams Floating Cottage. Limpyo nga karne sa baboy, baka, kabaw, manok, processed foods, canned goods, mga sangkap sa mga paborito nga putahe, grocery. Aw ni ara diri ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tuto ka mga sanga nga tindahan nga sayon kayo ninyo adtuon. Anaa sila sa karnihan sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Anaa sab sila tindahan sa Dan CV Alquino duol sa eskina sa kalye sa Kanunay. Og ingon man sa Arve Folache Street sa eskina sa Kamidal dinhi sa lungsod sa Ilongos. Samtang duna usab sila sa nga tindahan dito sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Busa ayo na paglangay pa. Alang sa healthy nga family adtua ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. O manghisgot ang top of the line nga tailoring supplies, mga panapton alang sa gown, panapton sa uniforme sa magtutudlo, sa tinun-an sa kinder, elementarya ug high school, aw siguradong naa sa Rossman Mode Supply. Gawas niya na aduna sab sila mga plastic wares, footwears ug mga school supplies. Ang Rossman Mode Supply malinawon nga nahimutang sa dry goods section sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos duol sa barbecuehan. Samtang kung nangita kag dekalidad nga upholstery materials, adtua ang Crescent Store nga nahimutang sa Hilongos New Commercial Center. Ang Rossman Mode Supply sud na sa 50 ka tuig giugmad sa way kagapoy sa magtiayon nga sila si Mana Santa ug Mano Tikoy. Busa kun aduna kay pangutana, kontaka ang numero nga 0917-118-6518. Rossman Mode Supply ug Crescent Store. Rural Bank of Hilongos Incorporated nagtanyag sa mga musunod: savings deposits, agricultural loans, time deposits, commercial o industrial loans, micro-enterprise loans, pera loans for SSS pensioners, ATM express loans, 24 oras nga ATM machine, salary loans for teachers, online fund transfer sa tanang mga bangko sa bisan asang dapit sa tibuok kapupudan. Ug aduna sab sila'y micro savings deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open og account. Samtang modawat sab ang Rural Bank of Hilongos Incorporated og bayad sa SSS, Prime Water, Home Credit ug uban pa. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ayaw pagpanuko sa pagkontak sa ilang ulohang buhatan nga naa nahimutang sa Dan RV Villaflores sa eskina sa highway sa lungsod sa Hilongos. Pinaagi sa numero nga 336-202-567-8606. O sa ilang sanganga buhatan nga naa nahimutang sa Santo Niño Street sa lungsod sa Matalom sa numero nga 569-9036. Ang Rural Bank of Hilongos Incorporated nag-alagad sa katauhan sud sa 51 na katuig. Rural Bank of Hilongos Incorporated, your friendly bank. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom ug uban pang mga panginhanglanon sa pagpanguma o pagtikad sa yuta? Ayaw nang pangita og lain pa. Kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan sa fertilizer, agrochemicals ug sa high quality seeds. Ania na ang Planters Marketing. Hitsas o kumpleto sa mga ekipo, ambuno, binhi o uban pang mga kagamitan sa pagpanguma sa presyo nga kaya-kayo ninyo. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos at bang sa LBC. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing.
Sa panahon karon sa pandemic, kinahanglan ka nga mo stay healthy and fit. Nins Gym ni Aton Lura. Gusto ka nga mo solid ang imong lawas o mo slim ang imong body? Adto sa Nins Gym pirmi to stay fit and healthy. Nins Gym ana nahimutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Tanyag sab ang Nins Gym og weight training, core training, basketball conditioning, boxing training, Muay Thai og Zumba. Ang Nins Gym gipanag-iya o giduma sa usa ka sports and fitness enthusiast nga si Aton Lura. Tita Yam, I'm craving for spaghetti. Pwede ka mang libre? Spaghetti ra, basin ganahan pug kag carbonara, chowfan, leche flan, o guban pang mga lamian nga pagkaon. Ayaw lang daghana ha, kay basin wala kay kwarta. Maliit na bagay. Barato ra kaayo ng tanan sa Lexus Food House, ang akong paboritong kananan nga naa mahimutang sa Calle San Isidro, Hilongos, Leyte. Barato? Lami ka ha? Lami mo lang, lami kaayo. Ali na Tita Yam, mga tunota sa Lexus Food House. Uban pod ko. Alang sa inyong mga order, kontak ka ang Lexus Food House sa mga numerong 0951-111, 0966 o kaha sa 0926-826-1151. Lexus Food House, lami na, barato pa! Dear Atsi Miriam, ako di ay si Cordapia. Ug dako kaayo akong problema karong panahona. Tungod lagi, kay giingnan ko sa akong bana, nga haggard na kaayo ko og dagway. Ug maglisod na kuno siya og suroy na ako, bisan diha sa Tianggi. Nasakitan ko ate. Unsa man ang angayan na akong buhaton, palihog tambagiin taon ko. Cordapia, ayaw na ka na problemaha, kay panahon na para ibalik ang imong kagwapa. Ang Bulfas Hair and Nail Salon mo'y sulbad sa imong problema. Pinaagi sa ilang mga serbisyo, sama sa hair rebonding, hair color, hair treatment, hot oil, hair spa, haircut, hair and makeup, ug alang sa imong mga kuko, pagpa-pedicure ug manicure. Ug dili ka panington didto, kay aircon ang ilang salon, ug may wifi pa. Mong bisitahan na ang ilang salon diha ibabaw sa Teach Eatery, sulod sa Merkado Publiko sa Hilongos. Tan-awon ta, ug dili ba musiga ng mata sa imong bana? Imong magtatambag, Ate Miriam. Hi, my name is Madeline Bolfa from Minnesota, USA, and you're listening to 93.5 Marion FM. What is Baymart Happy Shopping all about? Not only do we have imported goods and special items, low prices, but we also have many giveaways. Check out Baymart Hilongos on Facebook and find out how you can be our next winner every time you visit Baymart. Never forget, it's always a great buy at the Bay. Hi, this is Daryl Riz Riti from Sitio Lepata, Hilongos, Leyte. Ug naminaw sa 93.5 Marion FM. Hello, my name is Dashley Maurice Serepes, ang ramp model ng Hilongos, and you're listening to 93.5 Marion FM. Dinhi sa kalibutan, kitang tanan lumalabay lamang. Usa kini kakamatuoran nga angay natong pamalandungan. Ang Anastasia Funeral Homes Incorporated sulod sa taas na nga panahon ni doyog kaninyo sa inyong pagbangutan o sa mga kasubanan, nunot sa pagtaliwan sa mga mahal sa kinabuhi sa laing kalibot. Pinaagi sa paghatag sa kinasingkasing ingon man de kalidad nga serbisyo sa labing ubos nga presyo. Ang Anastasia Funeral Home Incorporated ana nahimutang sa CV Alquino Street sa Hilongos, Leyte, og mamahimo makontak sa 0926-9422-111. Anastasia Funeral Homes Incorporated cares with dignity and respect. Oras sa Marion FM, 32 minutos ang nakalabay sa alas 3. Balik sa atong tulumanon ang mga hagkawkaw sa dughang samaran. Banlamang gihapon ang inyong ubus nga lagad sa kahanginan ang inyong Atsi Miriam. Ma'am Alma Orhel Cabradilla Dr. maayong hapon.
Ako igsoon, Dana Marie Cerripes. Shout out naman dyan, kapatid. Hello di ay sa tanang staff sa Lexus Food House. Dilabihan ni Sister Iniog ni Ate Terry. Ingon man ni Sir Francis ug sayang pinalanggang asawa o anak. Maayong pagpaminaw. Basin bayag gutom mo kay ting snacks na baya karon. Kung namoy 60 pesos, okay na kayo na, mabusog na mo dito sa Lexus Food House. Kaya sa inyong 59 pesos lang, aduna na mo'y chow fan with fried rice and lumpia. O, 69 pesos na ha. Ninana ang presyo sa Lexus. Unya, dili pa gid siya pareho sa ubang kanaanan nga crowded na kaayo, daghang tao, ngadto moment chill chill kayo ang palibot og aircon pa. O, di ba? Unya ka na nga. Kuan kayo ba? Makahuna-huna kasi mong mga karaang uyab. Adto na mo ha sa Lexus Food House na nahimutang sa Calle San Isidro, Helongos Leyte. Mayong pagpaminaw day usab sa tanang mga staff, mga mekaniko sa Rap Auto Parts Supply and General Merchandise. Og ingon man, thank you. Mayong pagpaminaw sa Bolfas Hair and Nail Salon, Bolfas Fashion Boutique, o Bolfas Furniture Shop. Tanang mga empleyado usab sa Lola Lo's Bake Shop, RM Espaldon Enterprises, maayong pagpaminaw. Mo-deliver ang Lexus Food House, Ma'am Yam. Yes, mo-deliver sila na sila yung number. Katong akong nasa advertising, mo-deliver sila within Hilongos area. Yes, mo-deliver sila, Ma'am Alma. Ug lamig silang food, lamig silang carbonara. Ug akong ikagaw ang cook dito. Kuan ba jud no kanang mag-promote jud kayo. Anyway, kanang karon ato na nga basahon kanang ang Tagalog ni siya ha, dili ni the usual Dear Ate Miriam. Sama na sa ginaingon ko ganina, ako i-share na available din siya sa National Bookstore. Kanang 6 na Sabado ng Beyblade at iba pang sanaysay ni Ferdinand Pisigan Harin. Iyan ang kaagi sa kinabuhi ayang gigamaan og libro. Kaya lagi usa man siya ka-writer, professor sa University of the Philippines o usasab siya ka musician. Magaling siyang mag-compose ng mga awitin at kumanta, o di ba? Kaibigan niya ang gwapong si Jerry Gracio, ang writer ng Viral Scandal sa Kapamilya Network at representante naman sa Kapamilya Party List. Oh, ayan. Tagalog ako ngayon, ha? Pagbigyan ang hilig. So, mo ni now ni Sir Ferdy. Gwapo ni siya, promise. I-search lang ninyo kung gusto mo nga mo-contact niya para sa mga dugang impormasyon. Si Ferdinand Pisigan Harina. Maliban sa gwapo, mabait po ito. Totoo. Ayan naman tayo. Hello kay Sir Joey Bakiran, ang mga kaibigan niya ring manunulat, mga profesor sa University of the Philippines, Diliman. Mga gwapo tong mga to. At mga mababait. Ayan. So, umpisahan na natin. Ayan. Maliwalwal na po na kung dila alis Tagalog. So, 6 na Sabado ng Beyblade. Akong utruhon ha, usa ni kasubilanon nga nahitabo sa kinabuhi sa atong higalang manunulat nga si Sir Ferdinand Pisigan Harin. So, di na lang nato butangag Dear Ate Miriam. Ato na lang diretso basa. Kaya wala may Dear Ate Miriam sa iyang libro. Okay. Makinig kayong mabuti dahil hindi ako marunong magbasa ng Tagalog. Eto na. Anim na Sabado ng Beyblade ni Ferdinand Pisigan Harin. Beyblade. Maraming Beyblade. 1, 2, hanggang 5. Makukulay na Beyblade. Pula, itim, asol, berde, pilak, ginto, dilaw, basta, sari-saring kulay. Gawa man sa plastik o bakal. Basta may Beyblade na mabibili pag Sabado. Inaasahan ko na ito tuwing Sabado nga magkikita kami ng aking bunsong si Rebo. Tiyak na magpapabili siya ng paboritong laruang Beyblade. Kaya naman, inahanda ko na ang aking bulsa. May halagang 30 hanggang 50 o higit pa.
Depende sa ganda ng disenyo at yari. Inahanda ko na rin ang katawan ko dahil tiyak, mas karga ang gusto niya papunta sa paboritong tindahan sa Talipapa ng aming barangay. Mga 500 metro rin ang layo ng tindahan mula sa bahay ng aking ina kung saan kami magkikita tuwing Sabado. Magpapababa lang siya kapag mismong nasa harap na ng tindahan at kaya niya nang ituro at hawakan ang paboritong laruan. Malapit pa lang kami ay sasalubong ng nakangiti ang tindero. Kilala na kaming mag-ama. Alam na ang schedule ng aming pagpunta. Handa nang magturo ng mga bagong labas na disenyo na maaring magustuhan ni Rebo. Mas una kasing tinitingnan ni Rebo ang kulay at disenyo. Pangalawa na lang kung plastic o bakal ang yari. Pero batay sa karanasan, mas makiling si Rebo sa plastic kung ihahambing sa paghihilig niya sa iba pang laruang umaandar. Mas madalas niyang laruin ang Beyblade. Siguro dahil mas maliit itong dihamak sa trak-trakan o kotsi-kotsihan. At di tulad ng dalawa, maari itong dalhin kahit saan, huhugutin lang sa bulsa. Kay Rebo, tiyak na may huhugutin kahit saang bulsa. Sa bulsa ko, kapag may hawak na siyang Beyblade na panlaban, tiyak ding kamay na lang ang laman. Patagalan ang pag-ikot sa loob ng platapormang bilog ang labanan ng Beyblade. Ang tumalsik palabas, talo. Ang unang huminto, kahit nasa loob pa ng plataporma, talo. Si Rebo, batay pa rin sa karanasan, madalas talsikan ng Beyblade. Subalit, di tulad ng ibang batang madalas mawala ng gana ng pagkatalo, patuloy ang paglaban ni Rebo. Lalo niyang hihigpitan ang hawak sa matigas na pising, may malalagaring mga ngipin. Tatagan ang kapit sa mga baril na patungan ng Beyblade at mabilis nahahatakin ang pisi palabas mula sa makipot na butas na patungan na magtatanggal at mabilis na magpapaikot sa mala-flying saucer na Beyblade pagpasok sa plataporma upang muling makipaglaban. 4 na Sabadong nakipaglaban ng aking bunso ng Beyblade sa plataporma ng laro. 11 buwan siyang nakipaglaban sa cancer sa kanyang dugo sa ospital ng karamdaman. Sa katulad kong guro, bakasyon ang Abril. Sa katulad ng bunso kong mag-4 na taon, panahon ito ng mas maraming nakakatandang pinsang makakalaro. Huling linggo ng Marso, taong 2003, nang lagnatin siya ng 1 linggo. Matapos ang lagnat, ilang araw na di nagkakain at tuluyang namutla. Pagsapit ng unang Sabado ng Abril ng aming pagkikita, halos ayaw na niyang magpababa mula sa pagkakarga, dulot ng madaling pagkapagod, hanggang unti-unting lumitaw ang mga pasa. Una sa binti, tapos sa braso, hanggang matagpuan na rin ito sa kanyang paa, dibdib at hita. Ang kanyang labi parang ibinabad na sa suka. Klinika, yung pinakamalapit na klinika ang agad na tinakbo ng isip ko. Meron akong 500. Hahanap pa ako ng pandagdag kung kinakailangan. Pangalanan niyo lang ang mga sintomas na naramdaman ng anak ko. Ito ang mga eksaktong salitang gustong-gusto kong sabihin sa unang doktor na titingin sa aking anak. Subalit, umabot na sa 3,000, pakikiusap at pangungutang. 3 doktor at 2 klinika. Pagpapamanhid sa sarili upang di matinag sa palahaw ng tinutusok na anak ay di pa rin namin nalaman ang pangalan ng kanyang karamdaman. Mabilis na tibok ng puso na di normal sa kanyang edad. Kulang sa dugo. Mga tanging interpretasyon ng mga doktor. Mga interpretasyong di tapos. Kailangan pa ng ibayong pagsusuri ng mas dalubhasa. Marami pang pagtusok at palahaw. Kirot at minig ng kalamnan. Dagdag na nagpapamanhid sa katauhan ng mga magulang at iba pang nagmamahal. Mabigat, subalit, pinatatag ko na lamang ang aking tuhod, kundi pati dibdib sa pagkakatayo sa loob ng hospital.
Anuman ang maging resulta, kailangang nakahanda ako. Palibhasa, pinakamalaking pampublikong ospital ng bansa. Tila mahabang ahas ang pila ng mga taong pinabibilangan ng kanyang ina. Mahabang pila ng hospital card na magsisilbing pasaporte upang makausap ang doktor na mas nagdalubhasa sa nararamdaman ng aking anak. Nung araw na yun, ayaw bumaba ni Rebo mula sa aking bisig, kahit na maari rin naman siyang kargahin ng kanyang ina. Ang gusto niya, si tatay lang ang kakarga. Si nanay ang pipila at hawakan ko ang kanyang ating Kayla gamit ang libreng kamay. Kasi Sabado, di dapat agad matapos ang Sabado. Di dapat mawala agad si tatay, taytay, dahil maghihintay na naman ng panibagong Sabado o araw na tatapatan ng kanyang sweldo bago siya muling makita. Di bali nang mawala kay Nainay sa ilang oras. Kasama naman siya araw-araw. Basta si Taytay lang muna ang kakarga, hahawak, kukwentuhan, kakalaruin, pabibilhin ng iWix, ice cream, bubble gum, at hihigaan sa dibdib kasi Sabado pa. Alam ko ito ang mga eksaktong salita na nais niyang sabihin kung kaya niya lang idetalye ng kanyang murang isip at bigkasin ng kanyang bulol na dila nung araw na iyon. Mag-iisa't kalahating taon na kaming hiwalay ni Joyda bilang mag-asawa nang magkasakit si Rebo. Maraming di mapagkasunduan. Magkaiba ang direksyong tinitingnan. Dagdag pa ang madalas na kawalan ng pera. Resulta ng maaga at di handang pag-aasawa. Ayaw ko nang idetali pa kung paano kami naghiwalay. Basta magulo. Isa sa mga nakalipas na inilibing ko na sa lupalop ng mga kinalimutang gunita. Gayunpaman, dumating ang puntong kailangan naming kalimutan ang di pagkakasundo at maging sibilisado para sa mga bata. Ito na yung panahon na mag-isa na akong namumuhay sa ayaw, ipaalam kahit kanino na lugar. Ang mga anak ko ay itinira namin ni Joyda sa bahay ng kanyang kapatid. Pinalad naman akong makapagturo sa isang prestigyoso at malaking pribadong paaralan ng mayayaman at makaranas na ng paghugot ng sapat na sahod sa ATM. At di tulad ng ibang amang naghihiwa ng tae, ang konsepto ng paghihiwalay, sinisiguro kong mas malaking bahagi ng aking 2 lingguhang yaman ay mapupunta sa pagpapalaki ng aking 2 anak at magtira na lamang sa sarili ng sapat para mabuhay ng may konting inom ng alak. Mahal na mahal ko ang aking mga anak. Kaya masakit ang malamang di pala sapat ang pagmamahal para ipananggalang sa pag-atake ng malubhang sakit. Acute lymphotic leukemia, mas kilala sa tawag na OL. Tipikal na uri ng leukemia sa mga edad na tulad ng kay Rebo. Chemotherapy ang tanging paraan ng paggamot. Mahabang panahon ng gamutan, induction, consolidation, maintenance stage, 3 estado ng panggagamot, 6, 4, pababa sa isa na matatapang na droga ang dapat pumasok sa murang katawan ng aking anak. Mga drogang papatay sa mga cancer blast na namumuo sa loob ng kanyang katawan. Mga drogang walang mata at maaring sirain maging ang mga walang sakit niyang laman loob na pagmumulan ng komplikasyon. 2 linggong singkad na lamang nasa ospital bago nagkaroon ng pangalan ang kanyang karamdaman. Hindi na kami nakakaalis mula sa unang araw na kami nagbalaklag magpatingin at umaasang sabihin na kailangan lang niya ay mga gamot na magdadagdag ng kanyang dugo o kaya'y magpapatibok ng normal sa kanyang puso. Nakakabingi ang pagragasa ng mga insaktong detalye at interpretasyon. Subalit, pinilit kong ipasok lahat sa aking utak na unti-unti na ring namamanhid ng mga oras na yun. Mabilis na humilira sa isip ko ang larawan ng mukha ni Rebo na punong-puno ng kirot mula sa araw-araw na pagtusok ng karayom tuwing kukuhanan at sasalinan ng dugo.
tutusukin sa braso, paa, balakang, kamay, at saan pang parte na mayroong ugat na di pa namamaga at maari pang daluyan ng dugo. Larawan ng puro pasang sirebo, maliit at malaking pasa, mapupula at maiitim na pasa. Larawan ng nakakalbong sirebo, nang nalagasan ng buhok sirebo. Larawan ng mga lagas na buhok, nalilipad sa hangin at di mo alam kung saan papadparin. Teorya ng radyasyon o kaya naman ng sakit. Parehong bitiyak. Pinakasimpleng paliwanag, di tumatanda ang butong dapat lumikha ng sapat na dugo upang mabuhay ng malusog ang aking anak. Hindi sumabay sa kanyang tanda. Buto, dugo. Pesting buto, pesting dugo. Walang magulang ang magnanais marinig ang lahat ng paliwanag na ito. Isa lang ang malinaw, hindi pagtatai o lagnat ang nararamdaman ng aking anak. Unti-unti na pala siyang mamamatay. Naaalala ko pa, di ko mapigilang maluha sa loob ng taxi habang ingat na hawak ko ang lalagyan ng dugong ipapasuri sa isang malayo at malaking laboratorio. Lubha akong nagmamadali ng araw na yun. Kailangang di mapanis ang dugo. Kakaiba ang dugo dahil kinuha pa sa likuran ni Rebo. Cultured blood ang tawag nila. Isipin ko pa lang ay parang baretang sumaksak sa dibdib ko. Ang sakit na tiniis ng aking anak, makuha lang ang dugo na tanging magpapakilala sa kanyang karamdaman. 4 na kaming pumigil sa kanya, maiporma lang ang katawan niya na tila hipo na upang matusok at daluyan ng dugo ang ugat niya malapit sa buto ng kanyang likuran. Ako, ang kanyang ina, ang doktor at ang nurse. Kung tutuusin ay kulang pa kami sa lakas ng kanyang piglas. Animoy, kakatayang baboy ang kanyang palahaw. Huwag niyo ako hawak, huwag niyo ako hawak, taytay, nainay, huwag niyo ako hawak, tabi. Wala na yatang pinakamasakit pang pakiramdam maaring maranasan ng mga nagmamahal sa tanawing pisikal na nasasaktan ng iyong minamahal. Idagdag pa dito ang tila pagtulong mo upang lalo siyang masaktan. Subalit walang ibang paraan. Putang inang sakit yan, putang inang dugo yan, putang inang yung lahat. Gustong gusto kong isigaw ang mga ito. Subalit pilit ko na lang na itinago sa aking utak at dibdib. Ayaw ko nang magdagdag ng hirap. Ayaw ko nang magdagdag ng sakit. Dahil alam kong simula sa araw na yun, di ko na kailangang imbitahin pa ang hirap at sakit. Kusa na silang darating. Tatagal kami sa ospital. 1 buwan, 2, 4. Di ko alam kung gaano karami, basta sigurado ko. Tatagal kami. Paulit-ulit kong isinasaksak ang isipin ito sa aking utak. Nais kong makapaghanda. Gagaling si Rebo. Lalakas si Rebo. Di mamamatay ang aking anak. Kailangang maging handa. Kailangang laging handa. Kailangan dapat handa. Tapos po ako ng pagtuturo kaso wala pa rin mapasukan. Sa bagay, kahit magturo ka ngayon, di mo makayanan. O nga eh, di mo pa kaya kahit yung 300 lang na kwarto isang araw, hindi po talaga kaya. Sige, pero kita mo itong papel sa opisina ng social services doon sa bandang kanan. Salamat ma'am, maraming salamat. Kailangang magpanggap, magsinungaling, magpunta lang si Rebo sa charity ward ng hospital. Dito, kahit papano, kutsyon ang mahihigaan ni Rebo. Di hamak na mas mainam kaysa higaang bakal na digulong sa emergency room. May telebisyon pa. Swertihan nga kung yung gusto nyo ang palabas. Marami kasing nanonood, mga may sakit. Tagabantay ng may sakit. O kaya mga dumadalaw sa may sakit. Lugar ng mga sakit na kitang-kita sa lahat ng espeto ng pagkatao ng mga naroon. Mga taong galing sa maritang bahagi ng lungsod. Sa pinakamalapit hanggang pinakamalayong probinsya ng bansa. Lahat umaasang dito gagaling.
Lahat naghihintay ng tulong sa mga kilala at ayaw magpakilalang pilantropo na paminsan-minsang dumadalaw. Lahat kapos sa pera, kahit simpleng pambili man lang ng pinakamurang ineksyon. Sa lugar na ito, libre man ang higaan at pagkain. Kailangan mong bilhin ang lahat na gamot at kagamitang kakailanganin sa gamutan. Ako totoong may trabaho, subalit kailangan nandito kami upang makatipid. 8, 7, 6,000 ang halaga ng gamot ni Rebo linggo-linggo. Di pa kasama ang halaga ng mga injeksyon, dextrose, mga tubo, espesyal na pagkain malimit niyang hilingin, bayad sa laboratoryong wala sa loob ng ospital na nagsusuri sa kanyang dugo hanggang sa pamasahe. Mapurol ka man sa matematikal na kaalaman, dito tiyak matatalas ka, lalo na sa pagkukwenta ng pera at malalim na buntong hininga. Matuto ka ring manguri ng tao, tahimik at maingay na katabi, palabigay at palahingi, masungit at masayahing nurse, suplado at madaling lapitang doktor, matalino at tangang intern. Mga walang pusong laboratory technician na ayaw tumanggap ng konting dugo kahit na aprobado na ng doktor ang dami. At kalma at halos masisiraan ang ulong kapamilya dulot ng depresyon. Ang mga may sakit, consistent sa pag-iingay, pagsigaw man o palahaw, halong bata at matanda. Kung meron mang tahimik sa kanila, yun yung may pasak na tubos sa bibig. Si Rebo, basta nakalagpas na ang ritual ng pagtusok at pagkuha ng dugo, ang pinakamalikot at makulit. Aalisin na ang dextrose pagkakasabit, mamamasyal na ako sa mga kutsyong kalapit. Kaya't madalas, binibiro siya ng mga naroon, huwag ka na dito, wala kaming sakit eh. Madalas din niyang gantihan ang biro ito at pag-irap, paggila at ibayo pang pangungulit. Kung kaya't wala pang isang buwan, wala nang di nakakilala sa charity ward kay Rebo Bulol at kulit. Tulong, laksa-laksang tulong. Kahit anong uri ng tulong ang kinakailangan ko para mabuhay ang aking anak. Ma, magpadala ka ng mga... Nagpadala na ba ang tita Naida? Iyan Lola Conching. Salamat sa pera ha, kagawad. Uno ng uli. Paano na uli pumunta sa Sweepstakes office? Konting dugo lang naman ang kukunin para pamalit. Di kami nabigo. Maraming nagmahal at lumamay. Di man ako magtanong, laging maraming tugon at pagtulong. Paraiso sa gitna ng ilang, tubigan sa gitna ng disyerto. Maabot pa kami ng 5 buwan sa loob ng ospital bago nakarating si Rebo, ang pinakamahuling estado ng gamutan, ang maintenance stage. Setyembre na noon. Ibig sabihin, minsan 1 buwan na lang siya babalik sa ospital para magpakemo. 3 taon ang itatagal ng estadong ito. Sa panahong ito, nakapagdiwang na ang aking anak ng kanyang ika-4 na taon at unti-unti nang tumutubong muli ang buhok sa kalbo niyang ulo. Lubusang pagaling ng anak ko pagsapit niya ng ika-7 taong gulang, tamang-tamang edad sa pag-aaral, kaya kung hindi na siya bulol sa panahong ito. Sa labas ng hospital, nagmisulang batang walang sakit ang aking anak na si Rebo. Laro dito, laro doon, kain dito, kain doon. Maliban na lamang sa pagkakataong kailangan naming bumalik sa ospital para sa sesyon ng chemotherapy. Tuwing matatapos ang sesyon, 3 araw na lantang gulay ang anak ko. Walang gustong lunukin kundi malamig na tubig. Walang gustong kagatin kundi yelo. Suka ng suka at todong bugnutin. Ayaw ng maingay, ayaw ng magulo, iritado. Pero pagdating ng ika-4 na araw, balik na sa normal ang lahat. Gising ng maaga, sasamang maghatid at susundo sa kanyang ate sa eskwelahan, makipaglaro sa kanyang kapatid pagka-uwi galing sa pag-eskwela. Subalit ang pinakagusto niyang gawin, ang humiga lamang sa sofa at manood ng pambatang palabas sa telebisyon. Bukod sa pagkikita tuwing Sabado at sa mga araw ng sweldo, pagtawag araw-araw, umaga at hapon ang komunikasyon ko sa aking mga anak. At madalas na hintayin ito ni Rebo.
Maliban na lang sa tuwing dumarating ang 3 araw ng pasakit, ang chemotherapy. Tsamba na lang kung nais niya akong kausapin. Madalas kong itanong sa kanya kung magaling na siya at sasagutin niya ito sa malakas na magaling na. Pinapangako ko rin siya na huwag kaming iiwan ng kanyang ate na sinasagot niyang madalas na ayaw na. Subalit minsan, pabiro niyang sisigaw sa kabilang linya na gusto na. Sabay kakanta ng anumang kanta na natutuhan niya sa telebisyon. Kung alam lang niya ang tindi ng panghihina ko, sasabihin niyang gusto na kung gaano ako nililiyo ng kaba. Tulad ng ibang bata, sabik na hinihintay ni Rebo ang Pasko. Kapapasok pa lang ng Disyembre, madami na siyang pinapabiling damit at laruang bago. Subalit bago pa man dumating ang mga bago, kalagitnaan pa lang ng buwan ng Pasko, tumambad na sa amin ang resulta ng huling pagsusuri sa kanyang dugo. Cancer relapse, muling paglitaw ng mga cancer blast. Sa madaling salita, malubha uli ang leukemia ng aking anak. Kailangang muling ulitin ang proseso ng gamutan. Basura na ang dati. Bagong pag-alala, hirap, pagod, paghingi ng tulong at gastos. Ang pinakamasakit, bagong kirot ng katawan at pagwawasak ng kaluluwa. Ang paulit-ulit na mararanasan ng aking anak. Subalit, di na siya pumayag. 3 araw bago matapos ang Enero nang sundin ko ang kahilingan ng aking anak. Uwi na tayo, tay. Ayaw ko na sa ospital. Di ko na kaya. Ayaw ko na sa ospital. Di ko na kaya. Mabigat sa dibdib. Ang totoo, ang kanyang ina, pati na ang ilang kapamilya, ay nagsabi na sa akin na ipaubaya na lang sa Panginoon ang kapalaran ng aking anak. Disyembre pa lang nang malamang malubha uli ang kanyang karamdaman. Natandaan kong wala ako sa ganitong kababaw na agrumento. Pinakatanga at palasukong agrumento ang tingin ko sa ganito. Sinisigawan ko sila, inaaway. Subalit sumunod ako nang si Rebo na ang nagsalita. Gusto ko mang ituloy pa ang laban kahit marami pang damdaming masagasaan. Pinatigil ko na ang gamutan dahil hindi na niya kaya. Pinatunayan na ito ng paglitaw ng pantal sa buo niyang katawan. Di pa man tapos ang muling kaumpisang sesyon ng chemotherapy. 14 na sesyon at 11 buwan ng gamutan ang pinilit na nilabanan bago sumuko ang aking mandirigma. May pag-asa pa, dasal, milagro, alternatibong medisina. Kahit anong di makakasakit at makapagpapahina, gagawin ko, bibilhin ko. Mabuhay lang ang aking anak, ang aking si Rebo, ang pinakamamahal kong bunso. Anong gusto mo, anak? Birthday mo na bukas, 5 taon pa. Pero sige, gusto mo yellow balloons? Lahat yellow. Sige, magpapagawa ako. Maghahanda tayo dahil birthday mo na bukas. Unang Sabado ng paglabas niya nang hilingin na niyang magdiwang ng kaarawan kahit hindi pa araw. Nangumbida ako ng maraming tao kasabay ng bilin na huwag kalimutan ang regalo at pagbati ng happy birthday, Rebo. Kailangan din niya malimutan ang araw na ito. Dapat pinakamasaya ang Sabadong ito sa lahat ng Sabado. Maraming laruan, stuffed toys, mini helicopter, walkie-talkie, crash gear, remote controlled cars, at higit sa lahat, ang Beyblade. Ang paborito niyang Beyblade. Maraming Beyblade. Tanggap niya ang lahat ng ito at marami pang iba sa kanyang kaarawan. Sa kanyang pagtungtong sa 5 taon, kahit di totoo, kahit hindi pa araw. Ikalawang Sabado, nag-birthday naman siya. Pagkatapos ay muling naglaro ng Beyblade kasama ng mga pinsan. 3 araw bago dumating ang ikatlong Sabado, sorpresa ko siyang dinalaw. Unti-unti siyang nanghihina. Bihira na siyang ngumiti. Hindi na niya makuha ang laruin ang Beyblade, bagamat ayaw niya itong bitiwan sa loob ng kanyang kamay o di kaya'y bulsa. Ang nakakapangalit, unti-unti na namang naglalagas ang kanyang buhok. Subalit pinipilit pa rin ang niyang maging malakas, bagamat talagang di na kaya niyang tumayo kahit ilang sandali man lang. Nakadudukot na rin siya ng mga matitigas na butil ng dugo sa loob ng kanyang gilagid. Sa labas ng bahay na kanilang tinitirhan, lubos kong ikinagulat nang tanungin niya ako ng, "Tay,
May pera ka? Dali-dali kong hinugot at binuksan ang aking pitaka at ipinakitang meron itong laman. Agad akong nagtanong kung anong nais niya. Sinagot niya naman ako agad ng pagturo sa isang malapit na tindahan. Kung mabilis man akong nakabili ng magkending kanyang pinababili, mas mabilis siyang umalis agad sa tindahan at nakangiting bumalik sa aming kinauupuan. Naglalambing ang aking anak. Nagpapabingi siya kasi nais maglambing ng aking anak. Nang kami pumasok sa loob ng bahay, naiwang nilalanggam na ang nakabukas ngunit di nagalaw ng mga candy sa aming kinaupuan. Tuluyan na siyang nakalbo pagsapit ng ikatlong Sabado, subalit di nagkusang nalagas ang mga buhok. Sa kanyang muling pagkairita, sinabunutan niya ang nalagas na mga buhok. Nang araw na iyon, kinumbida ng isa kong kasama sa trabaho ang isang mascot upang bigyan ng pribadong pagtatanghal si Rebo ng walang bayad. Matapos ang pagtatanghal, bagamat di man lang siya nakangiti at makatawa, kitang-kita sa kanyang mata ang kasiyahan. Isang kasiyahang unti-unting humina at nawala. Di na makakaila ang mabilis na pagkapawi ng lakas ng aking anak pagkasapit ng ika-4 na Sabado. Di niya na makuha pang pasok ang PC ng Beyblade upang mapaikot ito. Ramdam na ang pagod at hingal sa kanyang pagsasalita. Kaya't kahit nang dalhin ko siya sa isang karnabal, isa lang ang ninanais niyang sakyan, ang mga maliliit na helicopter na tumataas at bumababa. Ang tila octopus na galamay na bakal. At sa tuwing tataas, hahanapin ako ng tingin sa baba at palungkot ng ngingitian. Pagkababa, mabilis na siyang nagyayayang umuwi. At pagka-uwi, humiga ng humiga at paulit-ulit na tumingin sa kawalan. Huling Sabado ng Pebrero ang ikalimang Sabado. Saktong katapusan. Kasabay ng pagtapos ng Pebrero ay pumanaw ang aking anak. Ilang sandali matapos ang sabay na paglaglag ng luha sa kanyang mga mata at pagtirik ng mata. Binugan niya ang kanyang huling hininga. Namatay siya habang tangan ko sa aking bisig. Hinintay lamang niya ang aking pagdating. Hindi na kami nakapag-usap dahil pagpasok ko pa lang ng pinto ay pinakawalan niya na ang sunod-sunod na palahaw ng matinding sakit na di nais-danasin ng kahit sino. Isa't kalahating oras siyang naghirap, nabulag, nanigas, nilabasan ng maraming dugo sa bibig at naghabol ng hininga. Hindi nangyayari ito, walang nangyaring ganito. Mabubuhay ang anak ko. Sabi niya hindi niya kami iniwan ng ating kailan niya, na saan ang mapayapang paraan ng pagkamatay ng sinasabi niyo. Nais kong isigaw ito sa lahat ng kapamilyang nakapaligid sa amin, subalit walang lumabas sa aking bibig. Pinipi ako ng malakas nilang pag-iyak at bilang isang nagnanais maging mabuting ina, ama, nang alam kong di na kaya pang lumaban ng aking anak, pinabaunan ko siya ng halik at hinayaan ko na siyang lumisan. Sige na po, salamat sa 4 na taon. Mahal ka namin, paalam. At saka ako umiyak nang umiyak. Hindi ko man lang naranasang ihatid siya sa eskwelahan. Di na namin nagawang makapag-usap ng masinsinan bilang mag-ama. Magkwentuhan tungkol sa panliligaw habang nagtatagayan, magtalo, magdebate, magsama sa lakaran. Nakuha kaya niyang mangarap kahit 4 na taon lang ang kanyang naging buhay? Paano na si Kayla? Sila lamang ang magkakampi mula nang magkahiwalay kami ng kanilang ina. Paano ko sasabihin sa aking panganay na kailanmay di na niya na muling makikita ang kanyang kapatid? Na ang pagkawalan ni Rebo ay ang pagkawala rin ng taong naghahatid at naghihintay sa kanyang pag-ieskwela. Mangungulila ang kanyang mga damit, sapatos, libro at laruan, kapatid at kaming mga magulang. Subalit di niya pinayagang mangulila ang Beyblade. Nakapaloob sa puting supot na ibinuhol na maayos. Ang maraming Beyblade ay tinatungkos sa malamig at matigas ng kamay ng may-ari bago tuluyang ibaba at tabunan ng lupa ang kabaong. Ka-6 na Sabado
Sabado ng paglabas ni Rebo sa ospital. Huling Sabado na masisilayan siya ng mga nagmamahal. Wala nang Beyblade at ang may-ari nito. Payapa na silang nakahilay sa loob ng kabaong, kasamang tutungo sa lugar na walang sakit, walang gutom, walang hirap. Payapang magpapaikot at ikot-ikot, maglalaro ng maglalaro, habang kaming mga naiwan ay paglalabanan at pag-aaralang tanggapin ang kirot at lungkot. Mao kadto ang sugilano na sa 6 na Sabado ng Beyblade. Sugilano na ni Sir Ferdinand Pisigan Harin, yang kaagi sa pagkamatay sa iyang anak. No makahilak jud ka magbasa tinuod jud no. Kanang kadaghanan ni siya nako basaha, pero hindi ako nagsasawang basahin ito ng paulit-ulit dahil damang-dama mo ang pighati, ang kirot at pighati ng kanilang dinanas dahil sa pagpanaw ng kanyang anak. Sa atong pagbalik, atong hisgutan ang iyang sugilanon. Kana, humanlang, ning pipila ka mga pahinungdo. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Kung gusto ka nga mutiam-tiam sa lamian nga pan dinhi sa lungsod sa Ilongos, ayaw na paglangay bay. Bisitahan na yon ang Lulalos Bake Shop. Abli kada adlaw, gikan sa alas 5 sa sayong buntag hangtod na sa alas 7:30 ang takna sa gabi. Tilawi ang timplada sa pan nga dili lang lami kundi presko pa yun. Lulalos Bake Shop ginamit ang mga dekalidad o gilado nga mga sangkap sa pagluto sa pan. Mao nga ang ilang pan siguradong lamian. Bisitahan na yon ang Lulalos Bake Shop sa kalye Santa Barbara sa lungsod sa Ilongos. Kay basig mahutdan ka, mahimo silang makontak sa ilang Facebook page nga Lulalos Bake Shop. Lulalos Bake Shop, absolutely delicious. Ang Lulalos Bake Shop mahimong matawag sa numero nga 0945-251-0286 o baka sa ilang smart number nga 0969-302272. Lulalos Bake Shop. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Anaa sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Mambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagin dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jocrams Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jocrams Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jocrams Floating Cottage. Limpyo nga karni sa baboy, baka, kabaw, manok, processed foods, canned goods, mga sangkap sa mga paborito nga putahe, grocery. Aw ni ara diri ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tuto ka mga sanga nga tindahan nga sayon kayo ninyo adtuon. Anaa sila sa karnihan sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Anaa sab sila tindahan sa Dan CV Alquino duol sa eskina sa kalye sa Kanunay. Og ingon man sa RV Folache Street sa eskina sa Kamidal dinhi sa lungsod sa Ilongos. Samtang duna usab sila sa nga tindahan dito sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Busa ayaw na paglangay pa. Alang sa healthy nga family adtua ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Renren and Josel Meat Shop and Grocery.
O manghisgot ang top of the line nga tailoring supplies, mga panapton alang sa gown, panapton sa uniforme sa magtutudlo, sa tinun-an sa kinder, elementarya ug high school, aw siguradong naa sa Rossman Mode Supply. Gawas niya na aduna sab sila mga plastic wares, footwears ug mga school supplies. Ang Rossman Mode Supply malinawon nga nahimutang sa dry goods section sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos duol sa barbecuehan. Samtang kung nangita kag dekalidad nga upholstery materials, adtua ang Crescent Store nga ana nahimutang sa Hilongos New Commercial Center. Ang Rossman Mode Supply sud na sa 50 ka tuig giugmad sa way kakapoy sa magtiayon nga sila si Mana Santa ug Mano Tikoy. Busa kung aduna kay mahutana, kontaka ang numero nga 0917-118-6518. Rossman Mode Supply ug Crescent Store. Rural Bank of Hilongos Incorporated nagtanyag sa mga musunod: savings deposits, agricultural loans, time deposits, commercial ug industrial loans, micro-enterprise loans, pera loans for SSS pensioners, ATM express loans, 24 oras nga ATM machine, salary loans for teachers, online fund transfer sa tanang mga bangko sa bisan asang dapit sa tibuok kapupudan. Ug aduna sab sila'y micro savings deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open og account. Samtang modawat sab ang Rural Bank of Hilongos Incorporated og bayad sa SSS, Prime Water, Home Credit ug uban pa. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ayaw pagpanuko sa pagkontak sa ilang ulohang buhatan nga naa nahimutang sa Dan RV Villaflores sa eskina sa highway sa lungsod sa Hilongos. Pinaagi sa numero nga 336-202-567-8606. O sa ilang sanganga buhatan nga naa nahimutang sa Santo Niño Street sa lungsod sa Matalom sa numero nga 569-9036. Ang Rural Bank of Hilongos Incorporated nag-alagad sa katawhan sud sa 51 na katuig. Rural Bank of Hilongos Incorporated, your friendly bank. Nagkinahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom ug uban pang mga panginhanglanon sa pagpanguma o pagtikad sa yuta? Ayaw nang pangita og lain pa. Kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan sa fertilizer, agrochemicals ug sa high quality seeds. Ania na ang Planters Marketing. Hitsas o kumpleto sa mga ekipo, abono, binhi ug uban pang mga kagamitan sa pagpanguma sa presyo nga kaya-kayo ninyo. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos at bang sa LBC. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Sa panahon karon sa pandemic, kinahanglan ka nga mo stay healthy and fit. Nins Gym ni Aton Lura. Gusto ka nga mo solid ang imong lawas o muslim ang imong body? Adto sa Nins Gym pirmi to stay fit and healthy. Nins Gym ana nahimutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Tanyag sab ang Nins Gym og weight training, core training, basketball conditioning, boxing training, Muay Thai ug Zumba. Ang Nins Gym gipanag-iya og giduma sa usa ka sports and fitness enthusiast nga si Aton Lura. Tita Yam, I'm craving for spaghetti. Pwede ka mang libre? Spaghetti ra, basin ganahan pug kag carbonara, chow fan, leche flan, ug uban pang mga lamian nga pagkaon. Ayaw lang daghana ha, kay basin wala kay kwarta. Maliit na bagay. Barato ra kaayo ng tanan sa Lexus Food House, ang akong paboritong kananan nga naa mahimutang sa Kalye San Isidro, Hilongos, Leyte. Barato? Lami ka ha? Lami mo lang, lami kaayo. Ali na Tita Yam, mga tunota sa Lexus Food House. Uban pod ko. Alang sa inyong mga order, kuntaka ang Lexus Food House sa mga numerong 0951-111-0966 o kaha sa 0926-826-1151. Lexus Food House. Lami na, barato pa! Dear Atsi Miriam, ako di ay si Cordapia. Ug dako kaayo akong problema karong panahona. Tungod lagi, kay giingnan ko sa akong bana, nga haggard na kaayo ko og dagway. Ug maglisod na kuno siya og suroy nako, bisan diha sa Tianggi.
Nasakitan ko ate. Unsa man ang angayan akong buhaton. Palihog tambagin taon ko. Kurdapya, ayaw na ka na problemaha. Kay panahon na para ibalik ang imong kagwapa. Ang Bulfas Hair and Nail Salon mo'y sulbad sa imong problema. Pinaagi sa ilang mga serbisyo. Sama sa hair rebonding, hair color, hair treatment, hot oil, hair spa, haircut, hair and makeup, ug alang sa imong mga kuko, pagpa-pedicure ug manicure. Ug dili ka panington didto kay aircon ang ilang salon ug may wifi pa. Mong bisitahan na ang ilang salon diha ibabaw sa Teach Eatery sulod sa merkado publiko sa Hilongos. Tan-awon ta ug dili ba musiga ng mata sa imong bana. Imong magtatambag, Ate Miriam. Hi, my name is Madeline Bolfa from Minnesota, USA, and you're listening to 93.5 Marion FM. What is Baymart Happy Shopping all about? Not only do we have imported goods and special items, low prices, but we also have many giveaways. Check out Baymart Hilongos on Facebook and find out how you can be our next winner every time you visit Baymart. Never forget, it's always a great buy at the Bay. Hi, this is Dariel Riz Riti from Sichulepata, Hilongos Leyte. Ug naminaw sa 93.5 Marion FM. Hello, my name is Dashley Maurice Serapis, ang ramp model ng Hilongos, and you're listening to 93.5 Marion FM. Are you looking for healthy products, imported goods, and essentials? Well, look no more. We have all that and lots more here at Baymart, your one and only specialty convenience store in Hilongos. Visit us at the Baywalk Building right at Port, and here at Baymart, we make sure it's always a great buy at the Bay. Dinhi sa kalibutan, kitang tanan lumalabay lamang. O sa kini kakamatuoran nga angay natong pamalandungan. Ang Anastasia Funeral Homes Incorporated sulod sa taas na nga panahon ni doyog kaninyo sa inyong pagbangutan o sa mga kasubanan nunot sa pagtaliwan sa mga mahal sa kinabuhi sa laing kalibut. Pinaagi sa paghatag sa kinasingkasing ingon man de kalidad nga serbisyo sa labing ubos nga presyo. Ang Anastasia Funeral Home Incorporated ana nahimutang sa CV Alquino Street sa Hilongos, Leyte. Og mamahimo makontak sa 0926-9422-111. Anastasia Funeral Homes Incorporated cares with dignity and respect. Oras sa Marion FM, 20 minutos ang nakalabay sa alas 4. Balik sa atong tulumanon ang mga hagawhaw sa dughang samaran. Banla maghihapon ang inyong ubus nga alagad sa kahanginan, ang inyong Ate Miriam. Muli, magandang hapon na kay Sir Ferdinand Pisigan Haren at sa kanya nga may bahay. Magandang hapon sa lahat ng mga nakikinig at nanonood dyan sa University of the Philippines, Diliman, Quezon City. And magandang hapon rin sa aking mga kaklase sa Mariano Marcos Memorial High School. Mga kaklase noon, nagtagalog na jud ko, grabe. Bitaw daghan kayong salamat sa pagpaminaw ninyo nga tanamay nga maayo nga pagpaminaw kang Ate Maura Gomez dinha sa Tabunok. Ingon man kang Ningning o kang Chito o kang Julie o kang Ate Nalibet diha sa Barangay Bagumbayan, Hilongos, Leyte. Mayong pagpaminaw usab sa ni Ate Masi diha sa ibabaw sa Tits Itarino sa Bolfas Fashion Boutique. Basig nagplano mong magpakasal karong June, ngita mong mga gowns, ngita mong mga kanang ipasulod sa tibok wedding entourage, na atay mga made in US nga mga gowns ngadto sa Bolfas Fashion Boutique. Ibabaw ra jud na siya sa Tits Eatery. O, diba? Okay. Kanang hello day sa akong amiga Rachel Aranez.
mao to siya. So kanang ang ganinang sugilanon nga atong saysay, usa ka sugilanon na sa usa ka amahan kansa nga gisudong ang hinay-hinay nga pagkawala sa iyang anak diha mismo sa iyang mga kamot. Kaya ang iyang anak adunay cancer sa dugo. Grabe no? 4 years old pa lang ang iyang anak nga si Rebo sa dihang nitaliwan ni sa laing kalibutan. Ug saksi siya no kung unsa ang proseso ani sa pagtambal, kung unsa ang kasakit nga naagian ani, gumikan lagi. Kay naitulo ka stages ang pagtambal di ay sa usa ka sakit nga cancer ug grabe no, daghan kuno kayong puno nagtusok sa mga dagom, sa mga dextrose, mga injection ang iyang kamot para lang jud mula hutay. Kaya kining cancer ang katong first nilang pagpatambal, nakagawa sila sa ospital pero pila lang ka buwan ni balik na pud. Nga sakit kaayo sudungon, isip usa ka amahan nga magsudong ka nga hinay-hinay nga mawala sa imong anak. Kahibaw makarelate kay Diyos Manuydado ani no, kay ako igsuon kay ang iyang anak no nag-birthday ra ba in town atong nilabay nga Pebrero 20 murag Pebrero 8 si Jose no kanang namatay pod gumikan akong pagumangkon, namatay pod gumikan sa kanang cancer sa atay. Bata pa pod kayo, 14 years old lang. Unya karon ang atong ang sugilanos ni Sir Ferdinand, iyang anak namatay 4 years old pa lang. Labihan ka sakit no. Sakit kaayo tan-aw ng imong anak ba nga kahibaw jud ka nga sa madugay ug sa madali pwede ni siyang mawala nimo. Tanan nga paagi ilang gibuhat para lang jud masalbar ang kinabuhi sa ilang anak. Tanan nga pwedeng maduulan ilang giduulan kay aron lang jud mapatambalan ilang anak. Tanan nga tabang ilang gipangayuan, tanan nga pwedeng mapangayuan og tabang ilang gibuhat tungod og alang sa ilang pinalanggang anak. Mao nga pait kaayo no, pait kaayo kung ang imong anak lagi mawala. Mao na pinaingon sa uban nga maayo pa lagi daw kanang murag ang anak maglubong og ginikanan nung kang ginikanan maglubong og anak kay labihan jung sakita no, labaw naga bata pa. So hindi niya na naiintindihan ang aking mga sinasabi. No? So kana nga nag-summary lang ko no, I was just summarizing di ba? Sa story niyo po sir at iminahagi ko ito sa ating mga listeners di ba? Magtagalog sa una no sa una ka to nga nag-program pa ko sa Manila magtagalog man jud ko kamao pa ko magtagalog at medyo di pa kaayo to nung Bisaya karon magtagalog ko murag bisdak na jud da pero hibera mawala dito. So kanang dili ilalim ang gigaagian sa atong letter sender no ay sa atong nag-share sa yang storya karong adlaw Sir Fergie. Basta sa tas mga komento, hello day ni Ate Gloria Arzuya diha sa nabaling naman sa iyang mga anak mayong pagpaminaw. Kanang dili jud lalima di ka na rin ni Mary Grace luoy po tayo ang bata Ate Miriam sa'yo kayo namatay bata pa siya pero grabe na ang kanyang pag-antos. So sinasabi dito sir ng ilang mga texters natin na kawawa daw po si Rebo dahil bata pa siya ay naranasan niya na ang sobrang mga pagtitiis. O magiging translator ba ako nito? Kanang mao na nga kanang lisod kayo no mga swerte kayo ta kay kung nga maayo taglawas swerte kayo ta no nga himsog og lawas ang atong mga anak kay kung ang lawas na gani mong bigay lahi man jud lagi kana bitaw wala sila nga usaon ba lagi na nga kanang useless kayo no kung masakiton ka kay dili nimo ma-enjoy ang mga butang kung kuan lang gani ka kung mahilantan lang gani ka malabdan kag ulo di ba kanang kuan naman kayo ilihok-lihok dili naman jud ka makalihok og tarong kanang kapoy unsa pa ka nang cancer imong sakit nang tusok-tusok dinha imo nang gibuhat na nimo unya unsa pa ka
nga kita ganing dagko masakitan unsa pagkahana nga 4 anyos nga bata. Di ba arang nga lisura o ikaw nga mahan nga magtan-aw, ikaw nga ginikanan, di ba kahaka murag ikaw po'y kumut-kumuto no? Mao ni ang exactly nga gibati ni Sir Ferdy the moment nga nasakit ang iyang anak, the moment nga dito na sila sa mga chemotherapy o uban pa nga mga proseso sa pagtinambalay. Dili jud lalim ni ana siya nga kanang kadto lagi nga iyang sugilanon ba bahin sa iyang anak daghang gyud ang maghilak. Syempre no, bisan gani karon sa akong pagbasa, mura gayud kag makahilak kag gihapon kay kana bitaw nga ramdam na ramdam kasi yung sakit na pinagdadaanan ng isang ama habang sinasalaysay niya ang masakit na bahagi ng kanyang buhay. Diba? Kanang feel na feel jud nimo ba? Nya detalyado kaayo. Tanan nga mga kaliit-liitang detalyado kaayo ni Sir Ferdy. Giunsa niya pagsuwat. Giunsa pagtusok ang dagom, giunsa pagkuha ang dugo. Tanan nga mga detalye. Sa ulado kaayo niya. Suninana ang mangguyod na kung ang usa ka panghitabo sa imong kinabuhi. Grabe bitaw nga nipatak. Maayong pagpaminaw di ay kang Michelle Bolfa, ingon man sa iyang bana nga si Michael Bolfa. Maayong pagpaminaw po sa ng mga magtutudlo sa Bright Star Child Formation Center Incorporated diha sa Batu, Leyte. Sumao lagi tuno kanang feel manggud kaayo nimo ang sakit lagi kung kanang diha man lagi niya nahitabo no niya maski kini biyang mga sakit nga panghitabo sa atong kinabuhi maski dugay na ganing nahitabo bation biya gihapon nimo ang sakit kana ganing ako ganing nga katong nagsuwat kog story about sa katong akong papa nga ako ning gibasa for so many times gikan ko nagsuwat ako na putong gibasa pero every time nga ako siyang basahon every time nga ako siyang ma-recall sakitan gihapon ko. So, nakarelate ko ni Sir Ferdy nga, every time ba nga, mahinumduman niya, ang kabahin na sa iyang anak, dugay na ning mga panghitabuang nahitabo sa iyang kinubuhi apan sakit gihapon. Sakit kaayo. Basta taglaing comment, ikan dire sa atong texter. Hello, di ay kang Lubadoy, diha sa Paa, kang Ate Mila, diha sa Liberty, o ingon man sa iyang igsuon nga sa puntod si Ate Fe Fulache. Hello, di ay sa tanang listeners, diha sa United States of America, diha nga Grace Fulache, sa igsuon niya nga si Ruby Fulache. Ingon man sa iyang amiga nga si Mayela Flores, o si Iko ang tag-iya sa Boy Liempo. Ang lami ang manok ni sa Ilongos. Yun man, ang ila ko ng bestseller, mao ang Liempo, mayo nga pagpaminaw ninyo. Ilusab kang hani diha sa Tambana Farm. Diha sa may Tamban. Mayo nga pagpaminaw. Hello di ay kang Ate Rebecca Neri o kang Ate Inday Neri diha sa Lipata, mayong pagpaminaw ninyo. Oga. Ika din sa atong texters nga last redigit 719. Hello Ate Maria, pag-greet ko maayong hapon sa tanang taga-anahaw sa akong mga igsuon nilang Silya, Mimi o Limpa. Greetings from Lorena. Mayo nga pagpaminaw ninyong tanan. Samtang, hello day sa tanang mga staff sa Villa Flores Clinic. Ikan din sa atong letter sender nga, ikan din sa atong message diri. Ikan ni Rowena, hello Ate Miriam. As in na cancer jud ang iyang anak. Bata apapud no. Maayo kay nakayanan niya ang tanan. Yes, nakayanan niya ang tanan kay kanang ano naman siya kanang pagsalig sa atong labawng makagagahom. Ug iya na lang dungi pa sa Dios ang tanan no katong grabe kayo ngayang experience kay gusto pa unta niyang ipaglaban ba ang iyang anak, gusto pa gyud niyang patambalan ug utro katong bitaw nga naulian na to niya nibalik ang iyang cancer, gusto pa gyud niyang ilaban ang iyang anak pero kanang
ang iyan ang anak mismo nga niingon nga ayaw ko na, gusto ko na uwi. So murag sa kaluoy niya sa bata, iyan na lang yung kanang gipagbigyan. Ingon si Sir Salvador Yarso, tagus hanggang buto ang sakit at Miriam. Tinuod jud ang ako biyang ang ako manggani pong usa ka igsoon, ang ako pagumangko namatay sa cancer, liver cancer, ang ako igsoon nga bata pa kaayo 34 years old lang namatay pud sa kanang bone cancer, ang pinakasakit nga cancer. Mao na nga grabe pud ang among mga nagian for the last pero kuan lang no natong 2017 na mao toy tuig nga labing sakit alang namo nga pamilya kay pero kuan lang no kanang makarecall ko ba pagkabuan sa pinakaunang namatay adto ang akong kuya si Ramil September 21 Marshalo ni siya pud nga kuan no murag mao na ang kuan sa Marshalo September 21 unang namatay ang akong kuya at the age of 34 bone cancer Setyembre. Pagka Nobyembre na po, I can't remember the exact date, pero I think murag November 20. Namatay ang akong pagumangkon nga 14 anyos lang. Ang anak ni Manoy Dado. Cancer gahapon. Pagka December 25, Paskong Pasko, namatay ang among papa. Grabe no kanang mga buwan ra jud adlaw ang pagitan na nagsunod-sunod jud kamatay sulod sa among pamilya ug sa labihang sakita. Sakit kayo no mao nga kanang si Ma'am Sally Braga maayo nga pagtan-aw day mama. Gimingaw na ko nimo ma'am murag wala na ka naka-live dugay-dugay na maayo nga pagtan-aw. Gimingaw na jud ko nimo Ma'am Sally. Kumusta? Oga, mo lagi no kanang mamatyan ka, sakit kayo. Labaw na ning iya nga nakita gyud niya ang proseso sa pag-antos 11 ka buwan. 11 months nga nag-antos pasulod o gawas sa hospital ni Sir Ferdinand Harin. Nya adto pag yun nga time babuwag na siya sa iyang asawa pero naningkamot yun silang magpakasibil para lang jud sa ilang anak. Hello Ma'am Sally, I miss you. Mauto nga ka na nga dili jud lalim kana bitaw nga mamatyan kag anak batanon kaayong anak unya nakita pag nimog proseso sa iyang pag-antos mura po kag buangon ana mura kag muana ka nga ako na lang maayong ako na lang kay dili ka ka-imagine ang imong 4 anyos nga anak lukpon og tusok kuha ag dugo lukpon og tusok injeksyonan kemo angkon na nga upaw na mo na arang nga paitan no mao nga i-treasure jud nato kay always health is wealth gajud. Health is wealth gajud kay kung masakit ganita tanan nimong kwarta bisag unsa pa nakadaghan hutdon mailag Chris Aquino mo nga kanang kuan tanawa si Chris Aquino po speaking of Chris Aquino no kanang dali kaayo po nag-deteriorate ang iyang lawas to si Chris Aquino as we all know nga grabe kaayo dato nila sila gwapa kay siya kay maay kay siya mga arte kay tanan sigurong mga pagwapa na anan niya murag halos mapalit na niya tibuok ang usa ka kanang Watson basta bisag unsang mga mahalon nga mga kuan grabe kaayo murag tanang kasosyalan na ani Chris Aquino but look at Chris Aquino now grabe kaniwang maluwi ka sakitan ka magtan-aw so ninana ang kinabuhi sa tao ha dili jud nimo mahibaw-an ingon si Sir Salvador akong duha ka tiya breast cancer o bone cancer pud ang sakit na matyan yes kana nga ug kanang cancer dili na mananghid sama sa ubang mga sakit wala man jud sakit nga mananghid aw nay uban nga mga sakit nga na kay maramdaman nga mga sintomas pero napoy mga uban nga mukalit lang ba or naa kay mabantayan sa imong lawas nga ibaliwala ra nimo kay kayon ka og kanang simple lang na abi nimo simple nga sakit sa tiyan simple nga sakit sa apan later on masyak na lang ka kanang mukalit siya grabe niya only to find out nga himatiyo na di ay ka so simba ko pito ka loud na ana jud no so ingon ana ang kinabuhi ingon ana hindi mo talaga alam
kung kailan darating ang mga bagay na hindi mo inaasahan sa iyong buhay. Sa atong pagbalik ato panghisgutan ang sugilano na ni Sir Ferdinand Pisigan Harin. Kana human lang ning pipila ka mga pahinumdom. Kung gusto ka nga mutiam-tiam sa lamian nga pan dinhi sa lungsod sa Ilongos, ayaw na paglangay bay. Bisitahan na yon ang Lulalos Bake Shop. Abli kada adlaw, gikan sa alas 5 sa sayong buntag hangtod na sa alas 7:30 ang takna sa gabi. Tilawi ang timplada sa pan nga dili lang lami kundi presko pa yun. Lulalos Bake Shop ginamit ang mga dekalidad o gilado nga mga sangkap sa pagluto sa pan. Mao nga ang ilang pan siguradong lamian. Bisitahan na yon ang Lulalos Bake Shop sa kalye Santa Barbara sa lungsod sa Ilongos. Kay basig mahutdan ka, mahimo silang makontak sa ilang Facebook page nga Lulalos Bake Shop. Lulalos Bake Shop, absolutely delicious. Ang Lulalos Bake Shop mahimong matawag sa numero nga 0945-251-0286 o baka sa ilang smart number nga 0969-302272. Lulalos Bake Shop. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon. Kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Anaa sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies, ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550 ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagin dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jocrams Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401 o baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jocrams Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jocrams Floating Cottage. Limpyo nga karni sa baboy, baka, kabaw, manok, processed foods, canned goods, mga sangkap sa mga paborito nga putahe, grocery. Aw ni ara diri ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tuto ka mga sanga nga tindahan nga sayon kayo ninyo adtuon. Anaa sila sa karnihan sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Anaa sab sila tindahan sa Dan CV Alquino duol sa eskina sa kalye sa Kanunay. Og ingon man sa RV Folachi Street sa eskina sa Kabidal dinhi sa lungsod sa Ilongos. Samtang duna usab sila sa nga tindahan dito sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Busa ayo na paglangay pa. Alang sa healthy nga family adtua ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. O manghisgot ang top of the line nga tailoring supplies, mga panapton alang sa gown, panapton sa uniforme sa magtutudlo, sa tinun-an sa kinder, elementarya ug high school, aw siguradong naa sa Rossman Mode Supply. Gawas niya na aduna sab sila mga plastic wares, footwears ug mga school supplies. Ang Rossman Mode Supply malinawon nga nahimutang sa dry goods section sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos duol sa barbecuehan. Samtang kung nangita kag dekalidad nga upholstery materials, adtua ang Crescent Store nga ana nahimutang sa Hilongos New Commercial Center. Ang Rossman Mode Supply sud na sa 50 ka tuig giugmad sa way kakapoy sa magtiayon nga sila si Mana Santa ug Mano Tikoy. Busa kun aduna kay mahutana, kontaka ang numero nga 0917-118-6518. Rossman Mode Supply ug Crescent Store. Rural Bank of Hilongos Incorporated nagtanyag sa mga musunod: savings deposits, agricultural loans, time deposits, commercial ug industrial loans, micro-enterprise loans, pera loans for SSS pensioners, ATM express loans, 24 oras nga ATM machine, salary loans for teachers, online fund transfer sa tanang mga bangko sa bisan asang dapit sa tibuok kapupudan. Ug aduna sab sila'y micro savings deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open og account. Samtang mudawat sab ang Rural Bank of Hilongos Incorporated og bayad sa SSS, Prime Water, Home Credit ug uban pa. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ayaw pagpanuko sa pagkontak sa ilang ulohang buhatan nga naa nahimutang sa Dan RV Villa Flores
sa iskina sa highway sa lungsod sa Ilongos. Pinaagi sa numero nga 336-2022-567-8606. O sa ilang sangangabuhatan nga naa nahimutang sa Santo Niño Street sa lungsod sa Matalom sa numero nga 569-9036. Ang Rural Bank of Hilongos Incorporated nag-alagad sa katauhan sud sa 51 na katuig. Rural Bank of Hilongos Incorporated, your friendly bank. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom ug uban pang mga panginhanglanon sa pagpanguma o pagtikad sa yuta? Ayaw nang pangita og lain pa. Kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan sa fertilizer, agrochemicals ug sa high quality seeds. Ania na ang Planters Marketing. Hitsas o kumpleto sa mga ekipo, abono, binhi o uban pang mga kagamitan sa pagpanguma sa presyo nga kaya-kayo ninyo. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos at bang sa LBC. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Sa panahon karon sa pandemic, kinahanglan ka nga mo stay healthy and fit. Nins Gym ni Aton Lura. Gusto ka nga mo solid ang imong lawas o muslim ang imong body? Adto sa Nins Gym pirmi to stay fit and healthy. Nins Gym ana nahimutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Tanyag sab ang Nins Gym og weight training, core training, basketball conditioning, boxing training, Muay Thai ug Zumba. Ang Nins Gym gipanag-iya o giduma sa usa ka sports and fitness enthusiast nga si Aton Lura. Tita Yam, I'm craving for spaghetti. Pwede ka mang libre? Spaghetti ra, basin ganahan pug kag carbonara, chow fan, leche flan, ug uban pang mga lamian nga pagkaon. Ayaw lang daghana ha, kay basin wala kay kwarta. Maliit na bagay. Barato ra kaayo ng tanan sa Lexus Food House, ang akong paboritong kananan nga naa mahimutang sa Kalye San Isidro, Hilongos, Leyte. Barato? Lami ka ha? Lami mo lang, lami kaayo. Ali na Tita Yam, mga tunota sa Lexus Food House. Uban pod ko. Alang sa inyong mga order, kunta ka ang Lexus Food House sa mga numerong 0951-111-0966 o kaha sa 0926-826-1151. Lexus Food House, lami na, barato pa! Dear Atsi Miriam, ako di ay si Cordapia. Ug dako kaayo akong problema karong panahona. Tungod lagi, kay giingnan ko sa akong bana, nga haggard na kaayo ko og dagway. Ug maglisod na kuno siya og suroy na ako, bisan diha sa Tianggi. Nasakitan ko ate. Unsa man ang angayan na akong buhaton, palihog tambagiin taon ko. Cordapia, ayaw na ka na problemaha, kay panahon na para ibalik ang imong kagwapa. Ang Bulfas Hair and Nail Salon mo'y sulbad sa imong problema. Pinaagi sa ilang mga serbisyo, sama sa hair rebonding, hair color, hair treatment, hot oil, hair spa, haircut, hair and makeup, ug alang sa imong mga kuko, pagpa-pedicure ug manicure. Ug dili ka panington didto, kay aircon ang ilang salon, ug may wifi pa. Mong bisitahan na ang ilang salon diha ibabaw sa Teach Eatery, sulod sa Merkado Publiko sa Hilongos. Tan-awon ta, ug dili ba musiga ng mata sa imong bana? Imong magtatambag, Ate Miriam. Hi, my name is Madeline Bolfa from Minnesota, USA, and you're listening to 93.5 Marion FM. What is Baymart Happy Shopping all about? Not only do we have imported goods and special items, low prices, but we also have many giveaways. Check out Baymart Hilongos on Facebook and find out how you can be our next winner every time you visit Baymart. Never forget, it's always a great buy at the Bay. Hi! This is Dariel Riz Riti from Sichulay Pata, Hilongos, Leyte. Ug naminaw sa 93.5 Marion FM.
Hello, my name is Dashley Maurice Serapis, ang ramp model ng Hilongos, and you're listening to 93.5 Marian FM. Are you looking for healthy products, imported goods, and essentials? Well, look no more. We have all that and lots more here at Baymart, your one and only specialty convenience store in Hilongos. Visit us at the Baywalk Building right at Port, and here at Baymart, we make sure it's always a great buy at the Bay. Dinhi sa kalibutan, kitang tanan lumalabay lamang. Usa kini kakamatuoran nga angay natong pamalandungan. Ang Anastasia Funeral Homes Incorporated sulod sa taas na nga panahon ni doyog kaninyo sa inyong pagbangutan o sa mga kasubanan, nunot sa pagtaliwan sa iyong mga mahal sa kinabuhi sa laing kalibot. Pinaagi sa paghatag sa kinasingkasing ingon man de kalidad nga serbisyo sa labing ubos nga presyo. Ang Anastasia Funeral Home Incorporated ana nahimutang sa CV Alquino Street sa Hilongos, Leyte, og mamahimo makontak sa 0926-9422-111. Anastasia Funeral Homes Incorporated cares with dignity and respect. Oras sa Marion FM, 10 minutos sa dili pa mag alas 5. Balik sa atong tulumanon ang mga haggawhaw sa dughang samaran. Banlang gihapon ang inyong ubus nga alagad sa kahanginan, ang inyong atsing Miriam. Hello di ay sa tanan natong mga suking tigpaminaw diha sulod sa Merkado Publiko sa Hilongos. Ingon man na mayong pagpaminaw sa akong mga silingan diha sa kalye Iskina sa Buwan or sa CV Alquino Street nila dihang Ati Edith o ni Ati Maggie Malaki. Sa dili pa kita magpadayon ato na nga paminayon ang awit sa akong kauban sa buhat. Katong akong gay patugtog gahapon, awit ni Nemsi Buraska nga giuluhan og Maleta. Maleta, puno sa nagsao. Andam na ang dadunong maleta, puno sa nagsao nga pagbati na tong di masabog. Sa dughan tamay nagbuot, sa gabi indulong ang buwan, mipuno ang uwan, ning akong dakit na pagbiya, o akong pinangga, pasagdan dagday-day ning mga luha. Paabuta ako sa pagbalik ko, o pinangga ko, makalaong ka ning dughan ko, ikaw na ang naginusara. O tipigan
sa tumang kahinam. Sa gabi ing takdol ang buwan, mitalaw ang uwan. Gamayng pag-antos na lang mahal, kitang duha magpakasal. Pabuta ato sa pagbaliko, o binangga ko, makalaong ka, nigdukan ko ikaw da, ang nag-inusara, o tipigan ta ang atong gugma, sama sa pagtipid sa sunod ning maleta. Maukad tuno ang awit nga maleta gikan sa atong higalang composer ug manunuwat. Composer nga si Sir Nemsi Borosca, usa kini ka engineer sa DPWH at the same time usa siya ka kauban na sa buhat usa ka higala. Daghan kayong salamat sa iyang awit. Daghan kayo nga salamat sa inyong pag-uban kanako karong hapuna. Ug daghan kayong salamat. Maraming salamat Sir Ferdinand Pisigan Hariena sa pagpahintulot mo sa akin na ibahagi ang iyong karanasan ukol sa iyong anak dito sa aking programa nga Mga Hagawhaw. Sabi ko sa'yo sa Tagalog, ano yan mga bulong sa dughang mga bulong sa pusong sugatan. Oh, ganyan. Di ba? Daghan kayong salamat, sir. Maraming salamat. Mao to siya no, mao na atong makatunan nga mao lagi na kana bitong nasa Anastasia Funeral Homes nga advertisement nga ang kinabuhi sa tao lumalabay lamang. O tinuod yun na siya. Kanang dili nimo hibaw-an ang kamatayon na walay piliong idada, mapabata, mapatiguang, mapakuan, mapababay, may laki, walay oras nga pilion. Kung manuktok na ang kamatayon na wala tay dag-anan. One time, muchika na po kung mapahaba ko, one time kana nga igsoon sa kung ba na naka-experience sila o kana na crash bitog motor ni ana siya nako nga pero wagod sila na unsa pero ato nga time ba nangapango sila pero ingon siya ug ana day nga time no nga hibaw ka nga wala na jud kay dag-anan ba mumurag mo give up na lang ka kay murag katong nga nagmotor man sila unya nangabangga sila murag na somewhat na nakalimot na ko sa exactly na hitabo na nasud sila sa kanabitong mga gipang tabas-tabas nga gianan diha sa Southern Leyte kanang gipang kubkob sa nga karsada nya murag na sod sila dito ba nya na disgrasya sila ana siya na kun ana man day na yamno ko nga kanang hibaw na ka ba nga wala na kay dag-anan anhan na jud ka padong kanang kamatayon murag mupikit na lang kasi imong mata ug dawato na laman kung unsay kahihinat na nimo. So yes, ninana jud ang kinabuhi nato no kanang dili ta eksakto nga makatagaan sama sa akong igagaw karon no kanang naa in town sa USPA 20 anyos lang, daghan kay siya sakit, komplikasyon. So kinsa may mag-expect nga moabot na sa iya nga kinabuhi. So wala. So mao lagi na atong panagaingnon permi nga atong permi ampingan ang atong lawas kay our body is the temple of the Holy Spirit. Mao nga kung kita bitaw magpasagad pud sa atong lawas like masakit ang mga sakit nga murag imposible kaayo natong hunahunahon pero moabot mo na giingon nga basin pod og kanang ato nang tinuyuan, ato nang binuhatan kay nagpataka tagsud sa atong lawas pero sama sa atong kanang sa sugilano ni Sir Ferdy Carono nga 4 years old mo na giingon pod nga kanang mao gid pud toy dito ra gyud kutob ang kinabuhing gitaganan niya sa Ginoo mao pod dito iyang kapalaran nga mubuo siya diri og kanang mubuo siya og panahon dinhi sa kalibutan mao na nga kanang we never knows mao nga ato gayud nga
pahalagahan na tagaag importansya ang mga mahal nato sa kinabuhi kay wala biya ta kahibaw kung kanusa sila nato hangtod makauban. Mao kung kamo karon sa inyong mga kapamilya, always kanang show love, no? Dili na nga kung kanusa pa naanas lungon usa pa ta mag-post dayon nga uy nganong gibiyaan man kun imo I miss you bla 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 bla, pero karong buhi pa dili gani nato tinggan, dili gani nato kumustahon. Mong samtang buhi pa atong i-take ang time nga atong ipakita ang atong gugma sa mga mahal nato sa kinabuhi kay life is so short. O wala gyud ta kahibaw, no, kung kanusa lang gyud ako to bugtong ang Ginoo lang ang nasayod kung hangtod kanusa ang atong papel dinhi sa kalibutan. Ngayon na lang kutob, kini ang inyong at si Miriam, manamilit og muingon. Walay problemang dili kayang sulbaron kung ang pulong sa Ginoo atong sabton. Daghang salamat og maayong hapon, hilungosnon. I-transfer na lang. Soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Kung gusto ka nga mutiam-tiam sa lamian nga pan dinhi sa lungsod sa Hilongos, ayaw na paglangay bay. Bisitahan na yon ang Lulalos Bake Shop. Abli kada adlaw, gikan sa alas 5 sa sayong buntag hangtod na sa alas 7:30 ang takna sa gabi. Tilawi ang timplada sa pan nga dili lang lami kundi presko pa yun. Lulalos Bake Shop. Ginamit ang mga dekalidad o ilado nga mga sangkap sa pagluto sa pan. Mao nga ang ilang pan siguradong lamian. Bisitahan na yon ang Lulalos Bake Shop sa kalye Santa Barbara sa lungsod sa Hilongos. Kay basig mahutdan ka. Mahimo silang makontak sa ilang Facebook page nga Lulalos Bake Shop. Lulalos Bake Shop, absolutely delicious. Ang Lulalos Bake Shop mahimong matawag sa numero nga 0945-251-0286 o baka sa ilang smart number nga 0969-302272. Lulalos Bake Shop. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550 ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawag